Madaming nagtatanong, ano ba talaga ang ginagawa ko sa buhay? Ako nga pala si Buji. Malamang nakita nyo na ako na nai-interview sa TV, o kaya nagbabike, o kaya nagsustory time. At madami ngang nagsasabi, bakit ang dami mong kwento? Bakit ang dami mong kaibigan o kaya kakilala? Totoo ba lahat ng mga ginagawa mo? Well, naisip ko, gumawa na lang ako ng vlog at mag-share ng mga bits and pieces of my life kung ano bang ginagawa ko at kung saan-saan ako napapadpad. Sa tingin ko, maganda ikwento kung saan ako nagsimula maging isang storyteller. Walang iba kundi sa eskwelahan kung saan ako nag-college. Ito ay ang University of Santo Tomas. Nag-take ako ng AB Journalism where I took it for 4 years. Matagal na ako mahilig magkwento pero dito talaga ako na-empower para maging isang storyteller. College pa lang ako, mahilig na akong kumontent. Alam niyo ba, itong statwa ni Benavides, meron na akong picture dyan. Literal nakatabi na ako. Ito yung main building. Ang memory ko dito nung estudyante ako ay meron akong niligawan dati na dito nag-aaral. Secret lang natin. Anong course? Ha? Anong course? Nursing. Kung mapapansin nyo, madaming dumadaan dito sa main building na nagsa-sign of the cross. Kadalasan yun yung mga matatanda o kaya mga hindi estudyante kasi akala nila simbahan to. Pero sa totoo lang, mga opisina yan, tsaka mga classroom. May laboratory din yan sa taas. Kung Thomasian ka, alam mo na ang mascot ng UST ay tiger. Tapos meron isang popular na tiger kung saan nagpapapicture yung mga tao. Tingnan niyo yung bunganga niya kasi nung nilagay itong tiger na to, yung mga estudyante, kapag malapit na yung exam, naglalagay siya ng mga piso sa bunganga ng tiger na yan. Tapos nagalit yung mga pari ng UST. Ngayon, apparently, hindi na sila naglalagay ng barya. Pero alam niyo ba, hindi yan yung original na tiger. Meron talagang isang tigre na iconic na nagpipicture talaga yung mga tao over the years. Mga ano yun mid-2010s. Hanapin natin kasi balita ko nandito pa rin siya sa premises ng UST. Rar, rar, rar. Nandito tayo sa tagong lugar ng UST. Corner ng Espanya tsaka Lacson. Pero, nasa loob tayo at natagpuan natin ang lumang tigre. Ang iniwang tigre. Yan, napakagandang tigre. Very pogi. Gusto kong malaman, kamusta ka? Are you fine? Ang lungkot mo siguro dito. Kumakain ka ba ng maayos dito? Inaalagaan ka ba nila? Kung papapiliin ako, kung yung tiger na yon o yung tiger na to, syempre pipiliin ko yun. Bakit siya tinawag na Lover's Lane? Tanungin natin sila. Tanungin natin. Dito tayo. Excuse me po. May pwede magtanong? May ginagawa lang kaming video. Anong tawag dito sa lugar na to? Lover's Lane pa rin. Kasi nung panahon namin, ang tawag dito sa lugar na to ay Study Lane. Joke lang. Bakit Lover's Lane? Alam niyo ba? Maraming dumadaan na magjowa-jowa. Tambayan ng mga jowa. Pero kayo, di kayo magjowa. Itong mga uniform na to, ito yung mga nag-aaral ng medicine sa UST. Hindi, joke lang. Covers. Kailan ba kita? Apolinario Mavini. Ikaw ba yun? Ha? Ikaw ba yun? Dulahay. Hello, sorry. Kasama ko sa teatro. Dulahay, sa Bulacan. Yes, bye-bye. Ito yung Arc of the Century. Yung Arc of the Century, pinapaniwalaan nila na kapag lumabas ka daw dyan habang nag-aaral ka pa, hindi ka gagraduate. Meron akong kakilala nung college, classmate ko, lumabas siya as a joke. Hindi siya graduate. Hindi siya graduate. Hindi, ang naalala ko dito sa Arc of the Century, kapag nag-aaral ka ng fine arts dito sa UST, kailangan mo siyang i-drawing. Di ba? Siguro kung estudyante ako ngayon, baka nag-bike to school na ako. Ganda pa oh. Ganda oh. Carbon Lodi. May isang beses na binaha kami sa UST. As in yung baha, umabot siya hanggang dibdib. Nagpaka-hero complex ako kasama yung isa kong kaklase. So, lumabas kami ng building namin para pumunta sa Yellow Cab na nasa labas ng school. Parang bibili kami dapat ng pizza para sa mga kaklase ko na na-stranded din sa AB. Hindi namin alam na yung tubig hanggang dito na pala siya. Pagdating namin sa Yellow Cab, isang box na lang ng pizza yung nandun. Ang ginawa namin, kinain namin yung pizza. Tapos pagbalik namin sa classroom, sabi namin sa mga classmate namin, wala nang available na pagkain. Tapos, naalala ko dyan, oh. Yung mga grills na yan,
lagpas tao na yung tubig. So, tumutuloy kami dyan sa grills na yan. So, sumasampa kami ganyan. Nakaganto kami nun sa Ondoy. Nakasampa kami ganyan. Lubog pa din yung paa namin. Ay, wala na yung McDonald's. Yan lang yung afford ko dati, McDonald's. Meron akong org dati, Varsitarian. Tapos yung Varsitarian, lagi kaming umu-order ng pagkain dito sa Ate Eva's kapag meron kaming events. Masarap yung pagkain dyan sa mura, lutong bahay. Alam niyo ba na merong kastilyo dito sa UST? Mukha ng kastilyo yung main building, pero meron pa talagang literal na kastilyo. Nung college ako, sobrang dami kong oras, sobrang bored ko. So, ang ginagawa ko, nag-explore lang talaga ako sa mga sulok-sulok ng UST. Kaya ang dami kong nalalamang mga kwento, mga horror stories, mga landian stories, controversial stories. Ayun na yung kastilyo ng UST. Maliit lang siya, ginawa noong 1954. Anong year niyo na? Third year po. Dito ba yung nag-senior high sa UST? Ako po. Sino ML mo? Naging teacher ako sa UST senior high dati. Wala lang. May haluwa yung gumagawa ko ng vlog. Yes, vlog, kunwari. Pero try ko rin ilagay sa TikTok. Sige, bye-bye. Nandito tayo ngayon sa Quadricentennial Park. Ginawa to nung sineselebrate ng UST yung 400 years niya. Tapos, itong fountain na to, sobrang memorable. Pagka baccalaureate mass, yung mga graduating students, naliligo sila dito sa fountain. For fun lang, pero hindi nila alam madumi yung tubig dito. Hindi siya gumagana ngayon. I think tagtuyo. I think na-trauma na yung UST sa baha. Itong building na to, dito ako nag-aral for 4 years. AB Journalism, St. Raymond's Building. Tatry kong pumasok sa St. Raymond's Building, pero wala akong ID. So, tingnan ko, kasi nung college ako, tumatakas lang din ako papasok dito. Papasok dito. So, let's see kung pwede pa ako makapasok. O, diba? Nakatakas ako. Yung first floor, may mga few classrooms ako dito. Ito, naging classroom ko to dati. Wow! Yung second floor ng St. Raymond's Building, dito talaga ako madalas nagkaklase. Dito sa room 201. Ayan. Kaya lang iba na siya eh. So many memories. Yung mga AB students, babae ka man o lalaki, madalas kapag naghihintay ka ng klase mo, nakaupo ka lang dyan sa lapag. Isa sa pinaka-memorable na building para sa akin, itong Tan Yankee Building. Ito yung building ng mga student organization sa UST. Siguro a big chunk of my college life ay spent sa organization na to. Isa akong member ng UST The Varsitarian, yung student publication ng UST. Bisitahin natin yung opisina namin kung pwede. Ito yung Varsitarian na office. Dito sa Varsitarian, natutunan ko paano maging isang magaling na manunulat bilang isang journalist. Nagsimula ako dito as a photographer, tapos sports writer, tapos naging editor ako. Dito yung photo ko! Hindi, ito. Ito, ayun o. Boom. Grabe, ang pet ko pa. Ito ba? Grabe, sobrang luma. Ito, may picture pa ako. Ito yung photo ni Paul Gembao. Tapos dito yung tambayan namin sa office. Paborito ko mag-street food dito sa Dapitan. At isa sa mga paborito kong street sa labas ng UST ay ang Antonio Street. Sa mga Fuji na Tomasian, alam nyo na kung bakit. Dito ako nagdo-dorm dati, sa street na to. Bisitahin natin mamaya. Pero kakain muna ako. Kuya, magano po? 4.20 po. Favorite ko, suka. Bibili tayo ng mga paboritong binibili ng mga estudyante sa Antonio Street. Soft drinks. Kapag batang Antonio ka, sanay ka na sa fresh air. Ito yung dorm ko dati oh. Ito yung kwarto ko dati ka lang, in-extend na nila eh. Minsan nga, pagkagising ko, rekta masok na ako 7 a.m. class eh. Hindi, joke lang, maliligo ako ng mabilisan. Nung college ako, dito sa Antonio Street yung dorm ko. Pero sa kabilang street, sa Asturias, yung isa ko pang bahay na tinuturing kong tahanan tuwing gabi. Kubup-kup sa akin sa mga oras ng kalungkutan. Tara, ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung pangalawa kong tahanan sa UST. Sarado na, hindi na sila nagbabatuloy ng mga ligaw na kaluluwa. Grabe oh, wala na. Pinamamahayan na ito ng mga multo. Yung kakainan natin, Mang Toots, yun yung paborito kong kinakainan nung college ako. Actually, yung mga friends ko ayaw nila doon kasi mausok daw, hindi aircon. Sabi nila medyo mahal daw sa Mang Toots. Pero for me, sobrang sulit. Tapos mabait pa yung staff.
Di ko sure kung kilala pa nila ako kasi ang tagal na nung huli akong pumunta dito. Nung pandemic, nagsara sila. Puro by order lang. Pero ngayon, they're back. At bukas na sila. Pwede na raw kainan. So let's go. Let's eat. Sana may bike parking. Sana safe ang ating mga bisikleta. Ito yung sikat nilang banana ramaw. Ang madalas kong order dito, cordon bleu. Well, lempo din pala. Paborito ko dito service water kasi libre. Sabaw. Yummy. Lasang sabaw. Hindi ako marunong mag-describe ng pagkain. Pero nagkaroon ako ng food show dati. Ang title ng food show ay Karinderya Crawl. Sarap nitong chicken kebab. Parang may peanut. Hindi ko to natikman nung college ako. Hindi, yung pagkain dito very nostalgic. Naalala ko yung kabataan ko. Mga 2 years ago. Bata pa ako. Sorry guys, wala pa rin age reveal hanggang ngayon. Sabi ko magda-diet ako, pero dahil nasa mangkot tayo, walang diet-diet ngayon. Ganda ng UST, no? Isa lang tong lugar na to sa pinanggalingan ng sobrang dami kong kwento. Kaya, kung gusto niyo pang malaman kung saan ako napapadpad, anong ginagawa ko, click nyo na yung follow and subscribe button. Ako nga pala si Buji Babiera at salamat sa panonood ng aking vlog. Kita-kits ulit tayo. Story time!